Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ikadalawang linggo ng pagkabuhay ni Jesus, kung saan naganap ang pagpapakita ni Jesus sa kanyang alagad matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Sa kabila ng kanilang takot at pag-aalinlangan, dumating si Jesus at nagandog ng kapayapaan. Ipinakita ang kanyang mga sugat bilang patunay ng kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Sa karanasan ni Tomas, ipinakikita ang paglalakbay mula sa pagdududa tungo sa matibay na pananampalataya ng kanyang nakilala si Jesus bilang Panginoon at Diyos. Sa pagdiriwang ng banal na misa ngayong linggo, tayo ay inaanyayahan na magtiwala kay Jesus kahit hindi siya nakikita tulad ni Tomas. Naway lumago ang ating pananampalataya at kilalanin siya bilang ating Panginoon. Sa gitna ng ating takot at pagdududa, naway ating tandaan na si Jesus ang nagbibigay ng kapayapaan at lakas sa ating buhay. Sa bawat panalangin, ating pong isama ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Emelita Piagalan, Franz Eli Perlas, Sherman Ricanya, Rome Erickson Selda, Edmond Rianzares, Julina Bellavicencio, Flor de Lisa Saludes, Mary Grace Cabral, Francis Manalo, Claudia Maculi, Melvin Fontan, Leoneda Sales at si Judge Steve Morgano. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Tayo po lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. ang Panginoon ay sumayin. At sumayin. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nababalik mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat at pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ating Panginoon. Amen. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang una at dakilang utos, ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat.
Sabay-sabay po nating pagsisihan ng ating mga pagkakasala sa Diyos, ganun din po sa ating kapwa. Kami nang-umpisa sa iyo, Diyos, sa mga pangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa. Na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nagaligtaan namin gawin, at ito'y sarili naming kamalian. Kaya isinasamo namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng santo, may panalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan naman kayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kahitaan. Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, na nagtatag sa misteryo ng Paskwa ng pakikipagkaisa, ipagkaloob mo nawa sa pamamagitan ng aming pakikipag-isa sa aming Panginoong Jesucristo
ay masumpungan namin ang bagong buhay sa pamagitan niya upang kasama ng lahat ng nananalig sa iyo sa buong sanlibutan ay magkaroon din ng pagkabuhay na muli. Alang-alang sa iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo manalangin, magapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kami po'y taos-pusong nagpapasalamat sa patnubay na kung saan kami yung tinipon dito sa iyong bahay panlanginan upang isagawa itong ikalawang linggo ng iyong pagkabuhay na nawa o Diyos sa aming pagtitipon dito ngayon. Pagpalain at puspusin mo ang bawat isa sa amin ng iyong pahupalat at biyaya. Ganoon din po sa lahat ng nagpapasalamat, lalong-lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan na sina Emelita Piegalan, Franz L. Perlas, Charmaine Ricania, Rome Erickson Zelda, Edmond Rianzares, Julina Villavicencio, Lourdelisa Salodes, Mary Grace Cabral, Francis Manalo, Claudio Maculi, Melvin Palgan, Leonida Sales, John Steve Morgado, at yun din po sa aming kapatid na si Lady Rianzares, na nawa o Diyos patuloy mo silang pagkalooban ng maraming panawang kaarawan sa kanilang buhay. At ingatan mo sila sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa kanilang pamumuhay dito sa sanlibutan. Ganoon din po sa sponsor sa umagang ito. Lalo-lalo na ang Sigan San Dimas sponsor na ito pinapamunahan sa bawat pamilya. Lalo-lalo na sa pamilya ni Nakanuto Rianzares, Joey Ricania, Michael Medina, Chupilo Perlas, Perlito Perlas, Agripino Labusta, Romel Zelda, Joey Sarmiento, Berhelio Rianzares, Teotimo Preyas, Norbin Magcara, Albert Pupis, Felix Morales, Ruel Salutes, Richard Magsano, Junicio Candelaria, Wilma Manik at ganoon din po sa pamilya ni Edwin Pastrana. Nanawa o Diyos, puspusin mo sila ng iyong pagpapala at ibuhos mo sa kanila ang iyong patnubay. Ganoon din po ang isang masaganang pamumuhay. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin o Diyos na puno ng awa. Kami po ay tumutulong sa iyo upang ipanalangin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Pagalingin mo nawa sila o Diyos, lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rudy Salutes, Father Edwin Lunto, Dolores Ricania at ganoon din po sa aming kapatid na si Ana Maripaa. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo nanalangin o Diyos na walang hanggan, sa amin din po pagtitipon sa pagsasagawa po namin itong pinakamataas ng pasalamat. Amin din po ginaalaala ang mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sumakabilang buhay na. Nanaway pagkaloob mo sa kanila ang tanglaw tungo sa kabilang buhay upang masumpungan nila ang buhay na walang hanggan. Lalo-lalo na sa mga kaluluwa ni na Edgardo Medina, Mauro Preyas, Maria Candelaria, Alfredo Candelaria, Guillermo Villavicencio, Felix Villavicencio, Jeronimo Preyas at yun din po sa kaluluwa ni Narcisa Preyas. At ang lahat ng ito ay sumamagitan na Jesucristo aming Panginoon. Amen. Siupo po ang lahat. Sa unang pagbasa ay pinapakita ang gawa ng mga apostol. Ang matapang na pangangaral ni San Pedro sa harap ng maraming tao. Ipinahayag niya si Jesus na ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Bilang
katuparan ng kanyang pangako. Sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, pinatutuhanan ni Pedro ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay at katotohanan na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas. Sa pagbasang ito, tayo ay pinapalalahanan na maging matapang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Tulad ni San Pedro, naway huwag tayong matakot na ipahayag ang katotohanan tungkol kay Kristo at mabuhay bilang saksi sa kanyang muling pagkabuhay sa ating araw-araw na buhay. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa gawa ng mga Apostoles, Kabanata 2, nagsisimula sa talata 14 at nagpapatuloy sa talata 22 hanggang talata 32. Tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas, "Mga kababayan, at ang mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo, sapagkat ikasyam pa lamang ng umaga. Manapay na tupad na ngayon ang sinabi ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ang aking espiritu ang lahat ng mga tao. At sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak, ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon, ang pagkakalooban ko rin ang aking espiritu, ang aking mga alipin, maging lalaki at babae. Sa ngalan ko'y magpapahayag sila, magpapakita ako ng mga himala sa langit at mga kababalaghan sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw at mapupulang animoy dugo ang buwan. Bago sumapit ang araw ng Panginoon, ang dakila ay magniningning na araw. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay isinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang gawa ng Diyos. Sa pamamagitan niya, alam ninyo at ito'y sapagkat lahat ay nagaganap sa gitna ninyo. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Ito po ang salita ng Diyos.
ang pag-asa at bagong buhay na tinanggap ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, pinaalalahanan niya na ang mga Kristiyano na ang kanilang pananampalataya ay sinusubok upang lalong tumibay at maging karapat-dapat sa papuri at kaluwalhatian. Sa pagbasang ito, tayo ay inaanyayahan na manatiling matatag sa pananampalataya kahit sa gitna ng pagsubok. Naway magtiwala tayo sa pangako ng Diyos at patuloy na umasa sa Kanyang biyaya, sapagkat ang ating pananampalataya ay magbubunga ng tunay na kagalakan at kaligtasan. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa unang sulat ni Pedro, Kabanata 1, nagsisimula sa talata 3 hanggang talata 9. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na nakakamtan natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya. Ingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay niyo ang kaligtasang nakalaan ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong igagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya ay umibig sa inyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig kayo sa Kanya. Dahil dito ay umapaw na sa inyong puso ang kagalakan, di kayang nilarawan sa salita, sapagkat inaanin na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Ang Panginoon ay sumayin. At sa iyong Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Juan sa Kabanata 20, nagsisimula sa talata 11 hanggang talata 31. Walhati kayo, Panginoong Kristo.